Well, so right now we are going to enter the Toyota Rush. So, so dito makikita nyo yung controls, pinto, and para sa mga newbies, para sa mga di nakakaalam, ito ang window lock at dito naman ang control panels para sa mga windows. Then ito naman is para sa auto fold. So dito magfo-fold ng salamin kung gusto niyo i-fold. Especially maganda to kapag masikip yung mga parking. Then kung i-adjust niyo naman yung side mirror is itututok niyo lang to ng left. Then adjust ng joystick. Then kung sa right, adjust ulit ng joystick. Then sa baba niyan is meron tayong dalawang cup holder. Then so pwede nyo rin ilagay yung files nyo dyan. And that's it. Yan yung driver side panel. So ito naman ang aircon vent. So yan, naiikot yan. Pwede nyo isara. Ang init na sa showroom kasi sarado na kami ngayon. Pero here we are going to review this Toyota Rush. So sa steering wheel niya is meron tayong adjustment ng volume, higher, then pang tune ng stereo, and this one is para sa mode. Then dito naman is para sa pang answer ng call. So kita niyo naman yung speedometer, meron diyang pang adjust, depende kung ito, kung gusto nyong kumbaga auto trip siya. Then moving sa stereo, dito sa gilid meron tayong hazard button, another aircon vent, right? Then yan, ganyan itsura ng stereo nya. Merong volume control dito, menu, and dito perong hands free. Yan, pang skip ng tune. And by the way, meron tong auxiliary, kabitan ng wire. Kung meron kang playlist sa phone, tinatamad ka i-connect dito sa infotainment, connect mo na lang dito yung auxiliary para mas mabilis. Then dito may connection. By the way, itong connection ng USB na to, pwede rin dito ma-connect yung Apple CarPlay at Android Auto. Push start na yan. Yan, ang rush natin is push start na po. Tapos ang aircon vent nya is this, rotary, naiikot siya. And yan, off button, auto. Then temperature adjustment. Yan. Okay. So dito may indicator tayo kapag nakalimutan mo mag seatbelt. So yan, mare-remind ka dyan. So just in case wala yung asawa mo, may nagre-remind sa'yo na mag seatbelt ka. Then sa ilalim is meron tayong power socket. Pero itong power socket na to, hindi pa to agad direct sa phone. Meron pa kayong kailangan bilhin na plug para dun ikakabit yung USB wire nyo para makapag-charge. Then yan, lagayan na cellphone, coins, or toll ticket. Dito naman sa steering is gate type siya. Ayan, makikita nyo is park, reverse, neutral, drive, 2 and low. Para sa mga iba na hindi nakakaalam nyan is ang purpose nitong mga to is low gear. So kapag paakyat ka ng mga yan, yung paboritong question lagi, Tagaytay, Baguio, Diyos ko day. So yan yung mga lower gear na pwede nyo gamitin para kasi hindi hirap na hirap yung makina kakapilit ng
uphill ride. So parang nagmamanual ka din paminsan. Kakailanganin mo ng low gear kapag ka pa tarik ang daan. So ito yung handbrake niya. Meron tayong tatlong cup holder here. Alright. So sa dashboard view naman, ayan, meron tayong, adjust ko lang yung light alright, yan. Yan, meron tayong vanity mirror. Ma-check mo yung tigyawat mo or kung oily face ka na before ka bumaba para kitain yung kadate mo, 'di ba? Then dito is light door. Meron yung on off, yan, push button siya. Then pwede ka rin maglagay ng salamin mo. Yan. So ito naman, meron tayong rear view mirror na adjustable para pag nakakasilaw. And ayan ang view. Kita niya. So sa passenger front, meron din siyang vanity mirror para kay Mrs. na nagme-makeup, nakaharang sa side mirror, sumandal ka. And yes, handle. Talon tayo ng mabilis dito sa passenger para ipakita ko yung view niya. Now going to the passenger side. So I think nothing much. And highlight dito is this glove compartment, kung saan pwede mo itago yung lotion mo, tissue at alcohol. Pero I don't know the purpose of that. Then this is plastic, but still, kaya plastic ang gawa niyan is para maging light ang vehicle. Alright, now move naman tayo sa second row. Now going to the second row, and yan ang design ng aircon niya. So ayan, aircon vent, 3 aircon vent, adjustable. Okay, mag-away-away. And dyan ang adjustment niya ng 1, 2, 3, 4. Alright. So dito naman sa second row door panel is yan, meron cup holder, window, door, of course, lock, at cup holder isa. Then lagayan ng file or sombrero nyo. And by the way, ito ang speaker niya sa second row. Okay. And ito, medyo may parang leather tone siya na design. Pero it's plastic. Nagmukha siyang leather dahil dito sa stitching niya. Sa second row niya is meron siyang power here, this one. So this is the center console of the driver, and pwede ka pa kayo magkabit dito ng isa pang power supply. And that's it. Yeah. So pwede rin naman i-adjust tong seats dito ng forward, pwede rin i-atras, then tumble siya like that. Yan. Yan. So kung papasok yung passenger papunta sa likod, parang Fortuner, same typical na SUV. Yan. That is the view. By the way, it's magnetic on. It's magnetic unlock that you can just press here. And this is the backing camera. So yeah, nakakabit ko lang ng battery para makita natin yung likuran. And that's it. So
So this is the back portion, and yan, meron tayong door handles there. Hinaan ko lang ilaw, ang lakas ng ilaw. Ayan, meron tayong handle grip here. Meron tayong another power source here at the back, pero kailangan nyo pa rin siyang bilan ng adapter para makapag-charge kayo directly. Another cup holder, and this one pwede nyo ilagay yung cellphone na dyan. And this one is speaker. Yan, rekta yung rock and roll na tunog sa tenga mo. Yan, meron tayong seatbelt dyan. Okay, meron ding light here to indicate na may nakabukas na pinto. So this light is the indication na hindi pa nakalock yung sasakyan mo. There. Alright. So this is the third row. So here, ayan, meron din cup holder, patungan ng cellphone, speaker. Ayan. Itong upuan is tumble. So pagka meron kayong mas malaking luggage, pwede nyo na lang tong i-tumble. Alright, there, kita nyo. Yan, back portion. So anyway, bago kayo mag-visit ng showroom, mas maganda tumawag muna kayo para hindi masayang punta nyo. So kung may display na unit, the color option nito is the GR logo itself. So that's the color availability of this, black, red, and white. So you can see here, meron na yung backing sonar, and this one, the GR logo here. So, and this is just for an idea kung magkakabit kayo ng roof rack para makita niyo yung itsura ng Rush kapag meron siyang roof rack. Ito yung stock mugs niya. So nilagay din to para at least makita nyo kapag pinormahan nyo na yung Rush nyo kung ano yung look niya. Yan, may mga body kits yan. Yan, that one. Yan, this one. Yan, ito yung isang factor dyan na GR. This one, side seal, may GR emblem, ay GR logo. Bakit nga ba ito ang pipiliin natin? Well, number one is the high ground clearance. Ang taas ng ground clearance niya, na kung isusugod mo to sa mga rural areas, medyo maputik-putik, or sa, ngayon na nga, medyo mild na baha, is hindi ka kakabahan. What else is the rear wheel drive na napakalaking factor sa akyatan. So yan, lagi ko sinasabi sa mga clients na rear wheel drive po ito. Bakit dinesign niya ng ganyan? Including the Innova and Fortuner. Bakit? Kasi maganda siya sa akyatan. And that's the main factor. Kaya ito ginawang rear wheel drive. So formado na. All around. Yan. So ano pa nga hanapin mo? And yun na nga. So, tatapusin na natin to. Hindi ko alam kung paano tatapusin, pero sarado na yung showroom namin ngayon. So, yun na nga. Meron kami trade-in dito. Gusto nyo i-trade yung sasakyan nyo, dalhin nyo na lang dito. Actually, pwede naman kami magbigay ng quick estimate. Pero, ang very highly suggested is dalhin nyo yung vehicle. At least, kapag dalhin nyo yung vehicle, final price na yung offer namin. Kasi kung quick estimate lang, yun na nga, quick estimate lang. Mamaya pagdating dito is
mag-iba pa yung price. So usually kapag nagkaroon ng appraised value, effective yan for 30 days given na walang changes na mangyayari sa sasakyan or low mileage lang ang ma-acquire ng vehicle. So yan, ang advantage niyan is same day swapping, so hindi kayo mawalan ng sasakyan. Sa araw ng release ng bago nyo, doon namin kukuhanin yung lumang sasakyan nyo. So yan, advantage naman yan is hassle-free, worry-free. So usually kasi nangyayari dyan kapag binenta mo yung sasakyan dyan sa hindi mo kilala, nakilala mo na sa internet, possible madawit pa rin yung name mo kung magamit sa krimen yung vehicle. So actually akala mo mabubura agad yung name mo nun sa record kahit na may mapakita kang deed of sale. No, kasi nakapangalan yung sasakyan eh. Nakapangalan sa yung sasakyan nung nangyari yung crime. So yeah, I think that's just about it. Kung gusto niyo mag-trade in, sabihan niyo lang ako. Bye!